Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa gasolinahan. Papagas tayo kasi may pupuntahan tayong National Park. Maglilibot tayo today. Alauna na pasado ng tanghali. And yun, naisipan ko lang mag gala. So papakarga tayo ng $50. Yan, $50 and umabot siya ng 27.34 liters. Big bag. So magbabayad na tayo. Oh, what pump is that? Ang pump na rin. Nakalimutan ko kung anong pump. 8. Pump number 8. Tourist Park. I'm good, thank you. Pump number 8, please. Everyday rules? Yeah. Receipt? Yes, please. Thank you so much. See ya. So yun na, meron tayong pupuntahang National Park. Crescent Avenue. Crescent Avenue ba yun? Crescent Park yata. Crescent Avenue. Ay, kawalang niya. Tapon yung aking almonds. So, bale nga, may pupuntahan tayong National Park. Crescent Head. Lagpas siya ng Port Macquarie. Estimated time is 1 hour and 25 minutes na biyahe. And sakto alauna ng tanghali ngayon. In 50 meters, at the roundabout, take the first exit onto Main Street. So darating ako doon mga alas 12:30 siguro. Naisipan ko lang lumabas kasi yun, maganda panahon. At the same time walang ginagawa sa bahay. Pero tinapos ko muna yung nilalabhan ko. Sinampay ko muna bago ko umalis, para mamaya pag uwi ko tuyo na. Bali kukuhanin ko na lang mamaya din ititiklop. Oh, vintage. So itong dinadaan natin itong dinadaan ko ngayon is Randalltown, kapitbahay ng Tari. Continue on A1 for 83 kilometers. Bali palabas na ako ng highway.
Ang dami mga trucks. So guys, may 30 minutes na akong bumabiyahe. At ang estimated na pagdating ko rin sa pupuntahan ko is 48 minutes pa. And ito nga pala yung unang beses na igagala natin tong ating X-Trail. So yun, first time. Bali, ito yung pinaka malayong nabiyahe pa lang nito simula nung nakuha natin itong sasakyan. Although yung biyahe nung ginawa ko to is mas malayo compared sa biyahe ko ngayon, kasi yun mga 2 oras na biyahe yun pauwi ng Tari sa may saan ba yun? Nelson Bay. 2 hours na biyahe. Ito kasi estimated is 1 hour and 25 minutes. So maliban doon sa pagkuha natin ng sasakyan na to nung binili natin, ito pa lang yung unang beses na biniyahe natin ng malayo. Kasi more on doon lang sa Tari yung biyahe ko, around Tari lang. And then tama yung hinala ko na meron siyang ingay sa kanyang wheel bearing, lalo nga ngayon na sa highway ka tumatakbo. Ayan, hindi ko alam kung pansin siya sa video, yung sound niya maugong. So bearing kailangan palitan. Maka-orderan ko siya online ng bearing, tapos papalitan ko. And due na rin para to for service. Due na siya by kilometer, pero yung kanyang date kung kailan siya huling sinervisan is September 2025. So kung every 1 year yung service nito, next week pa yung June nya as per date, hindi doon sa kilometer. So yun, sa service natin may mga pyesa na tayo. Papalit tayo ng engine oil, transmission oil, engine coolant, and baka gawin ko rin yung differential gear oil, baka magpalit din ako. Hopefully magawa ko siya. Yun, hopefully magawa ko siya before end of the month. Kasi yun, may plano na ang umalis doon sa inuupahan ko ngayon. Lilipat na ako, apartment. So yung apartment is maliit na space lang, and gain din yung kanyang carport or yung car parking, medyo masigip. So kung doon ko gagawin, may hirapan ako. Kaya dapat bago ko makalipat, magawa ko na siya, maservicean ko na to sa sasakyan. Kasi malabong magawa ko siya dun sa nilipatan kong apartment. And at the same time, kasi bawal mag-ingay doon, or bawal ka mag-cause ng ingay.
yun nga, apartment type. So maraming mga ibang tenant. Baka makabulabog tayo kapag ingay tayo habang sineservicean natin itong sasakyan. Although hindi naman siguro tayo mag-iingay ng gusto habang nagsiservice. Pero syempre, mas mainam na bago ako malipat, yun, magawa ko na yung kailangan gawin dito sa sasakyan. Kasi yung tinutuloyan ko ngayon, yun, maganda yung space ng parking, malawak. Hindi naman totally malawak. Good siya para makagawa ka or makapag-service ka ng sasakyan. Kung napanood nyo yung nakaraang video ko, yun, nakapagpalit pa ako ng ano doon, lower control arm and yung shock absorber nga na kinuha natin dun sa ating nabiling scrap na sasakyan. So ayan, 43 minutes pa ang estimated na arrival natin dun sa pupuntahan natin, which is sa Crescent Head. So first time ko lang din pupunta ron. Take the Maclay Valley Way exit. In 400 meters, at the roundabout, take the third exit onto Maclay Valley Way. So bali yan guys, naka-exit na tayo ng highway. Exit the roundabout onto Maclay Valley Way. Continue on Maclay Valley Way for 4 kilometers. 4 kilometers. Kempsey, Coops Harbor. So ito din pala yung way papunta ng Kempsey. Bali yung nakabili ng isang X-Trail natin na binenta is taga rito, West Kempsey. So bumiyahe sila nung kinuha nila yung sasakyan nung binili. Bumiyahe din sila ng mga kulang-kulang 1 kalahating oras papunta doon sa bahay. And ito rin yung first time ko dito. So medyo hindi pa ako familiar dito sa lugar na to. Kempsey, welcome. Take the next right onto Angus McNeil Crescent. Yan, Crescent Head. So mukhang malapit na tayo sa ating destination. Ito na yung Continue for entrance 18 ng kilometers. Crescent Head. Pero as per Google Map, 17 minutes pa dun sa mismong National Park. May mga Pilipino rin dito sa Kempsey, mga mekaniko. Nagpupunta na rin sila sa Tari ilang beses kasi may mga tropa doon. Sa area na to, Liko-Likwandan, tapos 100 ng takbo. Pero syempre hindi nagbi-minor tayo. Yan, may signage na 85 km sa
take 1 instead na 100. At hindi natin may iwasan yung ano, mga lubak. So 7 minutes na lang, lapit na tayo sa location kung saan tayo pupunta. Medyo pakahon na paliko. So yan, 6 minutes na lang, malapit na. Yun, diretso rin ang daan. In 600 meters, turn right onto Baker Drive. Baker Drive, Crescent Head. Welcome to Crescent Head. So nandito na tayo guys, malapit na. You know, gaganda ng mga bahay, oh. Tataas. Take the next right onto Baker Drive, then turn left onto High Street. Tapos nandun sa itaas ng ano, bundok yung iba. So pinapakanan na tayo dito ni Google Map. Baker Street, Baker's Drive para Baker Drive. And then Take the next left onto High Street. High Street, kakaliwa tayo dito. Yan, nagbabike na magkapatid. In 200 meters, turn right onto Skyline Crescent. Skyline Crescent. So doon tayo pupunta sa mismong lookout. Turn right onto Skyline Crescent. Oh, the fuck. Mali. In 300 meters, turn right onto Richard Elrington Street. Mali tayo ng kinananan. Mali tayo. Mali pa ng pinasukan. Mali nga ni. Ganda naman ng view dito. Kita mo na yung dagat. Ayan guys, makikita nyo. Ayun, no? So In 100 meters, sharp right. Sharp right onto High Street, then turn right onto Skyline Crescent. Turn right onto Skyline Crescent. oh, grabe ang daan din eh. Ang taas. Continue on Skyline Crescent for 1 kilometer. 1 kilometer pa daw guys. Tarik ng daan din eh. Gaganda ng mga bahay. Tapos yung location, ang taas. So kita mo talaga yung ano, dagat pag nasa veranda ka. Dagat oh. See. Parang dito maganda mamingwit ah. Ayan.
You have arrived. We have arrived. Yan, may mag-asawang naglilibot din. So dito tayo ngayon guys, and then kung pupunta tayo dito, nasa ano siya, 700 meters each way. Tapos itong icon na to is bench seat, yung Star Odell Memorial. So try natin bumaba dito guys. So doon tayo nagpark, andun yung parking. At nakikita nyo ba yan? Napakalawak na dagat. So dito ko nakitang bumaba yung dalawang mag-asawa, yung nakasabayan ko pag park. Pero bumalik din sila kagad. So explore lang natin tong lugar na to. Medyo malamig nga lang ang simoy ng hangin. Hindi ko nadala yung ano, yung jumper or yung jacket. You know, ganito ng alon ng dagat. Ay, may ano dun, no? Parang ano yun, viewing spot yata yun. Punta natin. So bali dun yata papunta tong daan na to, dun sa viewing spot na yun. So pakita ko sa inyo yung tsura. Extend natin tong ating selfie stick. Ganda ng beach. Makasarap maligo. Grabe. daan na tinatawag natin sa viewing spot na yun. And kung mapapansin nyo dun sa mismong dagat, may naliligo, kasama silang aso. Tapos meron din doon sa banda ron. Ganda, ganda ng dagat. Tapos merong upuan dito. Papahinga ka lang kapag pagod ka. Oo, ganyan. Nice. Ganda ng view. So diretso tayo doon. Akala ko hindi nagre-record. Maigi na lang, mukhang walang tao sa mismong viewing spot.
dito. Parang ano lang, parang bagong gawa pa lang. Suffer to the memory, Herbert Arnold Odell, who was accidentally drowned while fishing off the rock at Crescent Head. Yan guys, oh. Ginawa pala para kay Herbert Arnold Odell. Nalunod daw siya habang namimingwit. Sa mismong Crescent Head. Rest in peace, Herbert Arnold. So 1st September 1917, age 26 years and 5 months. Pero parang bagong gawa lang, no? Yan guys, ang ganda. Doon tayo galing. Yung parang may malaking parang tank yata ng tubig yan. Hindi ko alam. Tapos dito mayroong pandaanan dito pababa. Papunta yata ito mismo sa beach. Hindi ako nagkakamali. Pero tingnan nyo naman tong view na to guys. Napakaganda. Wow! Sheesh! Siyempre, kailangan natin mag-ingat. Hindi na tayo diretso dyan kasi baka madulas tayo. So papahinga lang muna tayo dito sa upuan na to. Tapos titingnan natin kung ano yung meron dun sa pababa na daanan na yan. So ayun guys, sa haba ng biyahe ko, ngayon ko lang na-realize na hindi pala nakaset sa 360 degree camera tong ating Insta360. So nakaselect lang pala siya sa normal mode ng video. So akala ko buong biyahe ko nakaset siya ng 360 degree camera. So akala ko buong lugar nitong nilakaran natin is na-captured niya. So hindi pala. Sayang. Pero okay lang. At least habang nandito pa tayo, napansin na natin na hindi nakaset sa 360 degree camera itong ating Insta360. So ngayon ulitin natin yung video dito. And ayun nga, napakalakas talaga ng hangin. Buti na lang talaga napansin ko na hindi nakaselect sa 360 degree camera. At ayan, malapit na malubat tuloy yung battery. Buti na lang meron tayong dalang spare. At kung sakali man dala natin yung GoPro camera just in case na malubog tayo dito, kumukulan tayo ng battery para dito sa ating Insta360 degree camera. At least may spare tayong camera. Sayang lang talaga yung pagbaba natin dito. Akala ko na-captured ng lugar, pero okay lang yun. And ito nga, malamang hindi rin nakuha to sa video. So bali ayan, ginawa pala to para kay Herbert Arnold Odell na aksidenteng nalunod nung namimingwit dyan sa mismong batuhan na yan. Ito nga sa Crescent Head noong 1st September 1917. Napakatagal na. Tapos edad niya is 26 years and 5 months. May you rest in peace, Herbert Arnold Odell. Yan. So bali ayun nga, may daan na pababa. So pupuntahan din natin yan. Pero magti-take muna tayo ng photo dito kasi napakaganda talaga ng scenario dito.
So ayan, tatry natin tahakin tong daan na to kung saan siya pupunta. Mukhang pababa siya mismo ng beach. And buti na lang talaga napansin natin na hindi nakaselect ng 360 degree camera itong ating Insta360. So kahit pa paano ngayon makukuhanan ko na ng buo yung area habang naglalakad. So hindi na mahirap mag-edit. Pipiliin ko na lang kung saan yung magandang spot kapag nag-edit na. And ayan, malapit na rin malubat tong battery nya. Buti na nga lang talaga meron tayong dalawang pirasong spare nitong Insta360 and dala rin natin yung GoPro camera natin. Masyado lang hangin, malamig. Dapat pala dinala ko yung jacket. Meron akong dalang jacket doon sa kotse. Sarusan kaya ang bagsak nitong daanan na to. Mukhang mismo sa pinakaibaba ng ano yata, sa dagat mismo. Lawak oh. You know, may mga alam kung magkaanak yata yun. Tapos kasama silang mga aso. So ayun guys, explore lang ng mga lugar dito sa malapit sa NSW. Dito lang muna tayo sa malalapit, and then kapag ready na tayo sa malalayo, tatry din natin na mag-explore sa mga ibang lugar. Ganda. And kung mapapansin nyo guys, meron silang mga ano dito, may mga bagong tubo yata na puno, tapos nilagyan nila ng ganyan para hindi nga you know, para hindi masagi-sagi. Ayan po. Parang pareho lang nitong puno na to. So bali, kung mapapansin nyo kasi yung ibang part, parang nangamatay na yung ibang puno. So para hindi sila maubos, ito, hindi ko alam kung sadyang tinanim nila yan or siguro yung mga buto nya, kung meron man siyang buto, tumubo, and then yan, nilagyan nila ng ganyan para magtuloy-tuloy yung paglaki and ma-preserve nila yung yan nga, yung mga puno na ganyan.
So pababa nga to sa mismong dagat. Ito pala yung sinasabi kanina dun sa bago tayo bumaba, yung sinasabing 700 meters ba yun? May mga pag-anak na naliligo, tapos may dalawang aso dun sa mismong tubig. Naririnig niyo ba? Tumatahol yung aso. Tumatahol. So may bumabang isang ibon, no? Sa mismong tubig. Yan, may naliligo pala magano, mag-irog. So dito pala yun, Crescent Head. Parang dito magandang pumwesto mamingwit dun sa rock formation na yan. So bababa tayo mismo dyan sa buhanginan mamaya.